Tayo po ito mayo at manalangin. Pasko po, Panginoon, salamat sa umaga na ito, Panginoon. Nandito na naman kami. Ipilits po, Panginoon. Nabigyan po kami ng isda, Panginoon. Liwanag ko po sa kanila yung preaching ko ngayon ng umaga. Ingatan po yung bawat isa po na. Sana po, ikaw pong mag-iingat sa amin. Kailan po, Jesus name we pray. Amen. Sa John 1. Basahin ko na lang po, no? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, the light was the light of men. Darkness comprehended it not. There was a man sent from God, whose name was John. The same came for a witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe. He was not the light, but was sent to bear witness of that light, of that light. That was the true light, which lighted every man that cometh into the world. He was in the Word, and the Word was made by Him, and the Word knew Him not. He came into His own, and His own received Him not. But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe in His name, which were born not of blood, nor of the will of flesh, nor of the will of man, but of God. And the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Diyan lang muna tayo na. Sa 15. So, title natin ito ay ano po, no? According to Jesus. According to Jesus po yung title. Pwede rin Jesus said unto him, pwede rin, I am the way, the truth, and the life. Pwede rin yan. Saka yung Jesus is the only way. Pwede rin yung title ay according to Jesus. Kasi po, bakit po kay G, according to Jesus po yung title. Si Jesus po lagi pong patungkot po ito pala kay Jesus po lagi. Okay, sa number 1, no? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sabi po sa pasimula daw, yung unang-una pa, sa lahat po sinabi dito, ay ang salita, no? Sa pasimula ay ang salita. Ang ibig niya sabihin dito, si Jesus po ito, no? Jesus po yung ibig sabihin dito. Sa pasimula ay ang salita. Unong pasimula, dahil sabi dito, pasimula ay sino una, pwede kayo sa pasimula lang. Ngayon, sinauna pa, no? Unang-una, di pa basta wala pang henerasyon na yun. Sa pasimula na, sobrang tagal na, yun po yung sinabi sa pasimula ay ang salita. At ang salita ay ang kasama na ng Diyos.
So, ibig sabihin dito, nandyan na pala ang salita, ibig sabihin niya dito, si Hesus Kristo. Nandyan na po nun sa kasama na pala ng Diyos. Na si Hesus Kristo, yung ibig sabihin dun. At ang salita ay Diyos. Yun po yung sinabi dito. Si Hesus Kristo din po yung ibig sabihin. Ibig sabihin dito ang salita, si Hesus Kristo. Yun po nasa number 1. Siya rin ay sa pasimula pa, kasama na ng Diyos. Sa pasimula pa lang, nandyan pa lang na si Hesus Kristo. Yan po yung laging pinag-anuhan ng mga ANC na si Hesus Kristo po. Hindi po ito yung tunay na Diyos. Lagi pong inaano nila yan, yung katalunan. Ang totoo po talaga si Hesus Kristo laging binabanggit dito. Kasama na siya ng Diyos. At nandyan po yung God the Father. At si Hesus Kristo, nandyan na rin. Nandyan na siya ng na yan, kasama na siya, si Hesus Kristo. Sa number 3, no? All things were made by Him, and without Him was not anything that was made. Sabi na dito, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya. Ibig sabihin dito, yung ginawa sa ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya. Ibig sabihin na gumagawa siya ng mga bagay ay ginawa siya kay Hesus Kristo din ang galing. Salamat din tayo, no? Nandito tayo, buhay tayo. Kung walang Hesus Kristo, wala tayo dito ngayon. Lahat po, no? Hesus Kristo. Hesus Kristo po laging inano dito ni John. Napakatotoo siya. Ginawa sa kanya lahat ng mga bagay, no? Lahat ng mga bagay ginawa sa pamagitan niya. Ibig sabihin dito niya, si Hesus Kristo. Si Hesus Kristo po ito. At kung wala siya, ay wala din anumang bagay na ginawa ang nagawa. Yun sa Tagalog. So, ibig sabihin, kung wala pa talaga si Hesus Kristo, talagang walang bagay na magawa sa mundo. Hindi niya Hesus Kristo. Ito yung dito eh. Ang nagawa, wala sino. Kung wala siya, ay walang anumang bagay na ginawa ang nagawa. Sino po yung nagawa ni Anong gawa sa tawag doon? Ibig sabihin, si Hesus Kristo pa rin to eh. Ibig niya sabihin dito eh. Mga bagay ang nasa kita ng dito. Upat, si Hesus Kristo po. Number 4. In Him was life, and the life was the light of men. Tagalog. Ibig sabihin niya dito, nasa kanyang buhay. Si po rin niya ito, si Hesus Kristo. Sa kanyang buhay. At ang buhay ay lumiliwanag sa bawat tao. Ibig sabihin na to, sa Kristo ay nagliliwanag. Number 5. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. At ang liwanag. Yun po sa Tagalog. At ang liwanag ay tumatanglaw sa kadiliman. Ibig sabihin niya dito, ang ng Panginoon, ang liwanag ay tumatanglaw. Ibig sabihin niya tumatanglaw, parang hindi nga ito ano ba? Talagang nakita naman talaga nila yun eh. Na si Hesus Kristo yun eh. Pero hindi pa rin nila naunawaan ng kadiliman. Sino po yung ibig niya sabihin dito ng kadiliman? Dito sa sanlibutan po ito. Ng kadiliman, ibig sabihin dito. Hindi nila naunawaan ng kadiliman. Sino po yung ibig sabihin niya dito nang hindi naunawaan ng kadiliman? Sabi niya dito, sa Tagalog, at ang liwanag ay tumatanglaw sa kadiliman at hindi ito naunawaan ng kadiliman. Sino po yung ibig niya sabihin dito ng Panginoon? Ni Juan. Sino po yung mga tao na to? Ano po lang po, no? Ito po yung inanong sa kanila, yung mga halimbawa lang po, ng mga ANC, no? Sino po yung hindi tumatanggap kay Hesus Kristo? Hindi nila naunawaan, si Kristo ay Panginoon. Ito yung mga Iglesia ni Manalo.
Sino po yung kadiliman? Sila po yung mga kadiliman eh. Ibig sabihin yung kadiliman, sanlibutan. Kadiliman. Sila po yan. Mga ng kadiliman. Sino po yung halimbawa lang po, yung hindi tumatanggap sa Panginoong Jesucristo. Sila po yung nasa kadiliman, anak po sila ng demonyo. Sanlibutan. Ito po yung sanlibutan, yung kadiliman. There was a man sent from God, whose name was John. May isang lalaki na isinugo mula sa Diyos na ang pangalan ay Juan. Buti nga to si Juan nagpatotoo kay Jesucristo, hindi pa rin sila naniwala. Yung mga tao na to na si Jesucristo ay Diyos. Isinugo siya pero ang nakabilib dito ni Juan, isinugo pero mas una pa si hindi pa siya dumating sa laman si Jesucristo, nandiyan nagpatotoo na si John sa mga tao. Hindi pa dumating sa lupa si Panginoong Jesucristo, hindi pa nakapagkataong tao. Kaya may isang anak yung sinugong mula sa Diyos na ang pangalan na Juan. Ito yun. Si Juan po yung nagpapatotoo kay Jesucristo. Siya po ang liwanag. There seemed him for a witness to bear witness of the light, that all men through him might believe. Ito na number 7. Siya rin ay dumating para maging isang saksi upang patutuhanan ang liwanag niya nawa ay manampalataya. Siya rin ay dumating si Juan para maging isang saksi. Ibig sabihin yun parang niya sa makita niya sa mga tao na itong taong ito si Jesucristo, ito po ay darating. Ibig niya sabihin dito may isang lalaki. Siya rin ay dumating para maging isang saksi. Ibig sabihin saksi para niya parang witness siya ba sa nakita niya talaga ng Panginoong Jesucristo. Talagang ito siyang liwanag na darating sa balang araw. May darating si Jesucristo. Ito po yung nagpapatotoo siya, saksi upang ito. Patutuhanan ng liwanag. Ibig niya sabihin dito, patutuhanan ng liwanag. Si Jesucristo po to. Ibig niya sabihin dito, liwanag. Yun po yun. Liwanag. Si Jesucristo po to. Niya, nawa, ay mananampalataya. Sa atin, mananampalataya ito sa Kanya. Yun po ang sinabi ni Juan dito. He was not that light, but was sent to bear witness of that light. So kaya sabi ni Juan, hindi siya ang liwanag na iyon, kundi isinugo lang upang katotohanan ng liwanag na iyon. Sino po ang ibig niya sabihin dito? Si Jesus pa rin. Ibig niyang sabihin dito, si Panginoong Jesucristo. Sabi niya dito, hindi daw siya ang liwanag na iyon, kundi isinugo lang. Yung bawa lang po, ayun ba sila pastor? Parang gano'n na rin talaga, sinugo sila para katotohanan po na si Jesucristo ay pahayag sa atin na si Jesucristo po ay Diyos. Hindi siya Jesucristo, binabanggit natin dito. It was the true light which lighted every man that cometh into the world. Yun ay pagdating dito, yun ay ang tunay na sa Tagalog, yun ay ang tunay na liwanag, nagliliwanag sa bawat tao na dumarating sa libutan. So pagdating dito, pagkatapos ni Juan, totoo po yung sinabi ni Juan, dumating po yung Panginoong Jesucristo, magpakataong tao. Pagkataong tao na si Jesucristo. Yung iba ayaw maniwala kay Juan kasi po talagang hindi daw totoo.
Yun po sa number 9, yun na yung tunay na liwanag. Nagliliwanag sa bawat tao. He was in the Word, and the Word was made by Him, and the Word knew Him not. Yun po yun, sa number 10. Siya ay nasa sanlibutan. Sabi niya dito, siya ay nasa sanlibutan. Sino po yung dito sa sanlibutan nung unang inirasyon ng ano? Ito po si Iso Kristo po yun, ang pumunta, nagpakatang tao, bumabasa sa pumunta sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Ibig niya sabihin ko, ginawa niya ang sanlibutan sa pamamagitan niya. Ano po yan? Siya po yung nagawa sa itong mundo. Ginawa niya ang earth, di ba? Ginawa niya. Tapos ginawa sa sanlibutan. Tapos ang mahirap doon, hindi pa siya tinanggap ng sariling, hindi pa siya tinanggap ng inilala ng sanlibutan. Yan ang masakit no, kahit po ang Panginoong Jesucristo. Maano mo po yung daan talaga niya, nakakalungkot po kasi pwede ang mga kadiliman, siya po naglikha nun. Pero hindi pa rin siya tinatanggap ng kadiliman. Sanlibutan, yung po sanlibutan. Nakakalungkot po no. Hindi pa rin siya tinatanggap. Kahit ang Diyos naman naglikha sa kanila. Si Panginoong Jesucristo. He came into his own, and his own received him not. Dito sa Tagalog, siya ay dumating sa sariling kanya at hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Ito yung sinabi niya dito. Siya ay dumating sa sariling kanya. Ibig niya sabihin dito, dumating siya, nagpakataong tao, halaman. Pumunta siya dito sa kanya, dito sa lupa. Kasama natin. Kasama natin ng Panginoon. At hindi pa rin siya tinanggap ng sariling kanya, sa sarili niyang gawa niyang tayo. May mga tao pa, minsan, di nga tinatanggap si Jesucristo eh. Sabi nila, tao. Diba? Ang hirap niya, mga Muslim, di naman talaga sabi nila. Hindi nila si Jesucristo. Hindi talaga Diyos. Yun ang inano nila. Nakakalungkot na tao. Sa number 11, siya ay dumating sa sariling kanya. Pumunta siya dito sa lupa para lang sa atin. At hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Ibig sariling kanya, sarili, sa kanya kung tayo yun. Siya yung may-ari sa atin, yung Panginoong Jesucristo. Nakakalungkot, di nila tinatanggap si Jesucristo. Buti nga tayo, salamat sa Panginoon, maligtas tayo, kilala natin ang Diyos. Alam mo ba, tingin ng Panginoon ngayon, tuwang-tuwang Panginoon sa atin, nakilala natin siya. Ito yung dito. So number 12. But as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Familiar po ito sa soul winning natin sa number 12. Ito po yung matapot daw, gaya ng marami sa Tagalog na tumatanggap sa Kanya, ay binigay niya sa kanila binigay sa kanila nananampalataya sa Kanyang pangalan. Ito sa soul winning, ulit-ulit po sa atin. May karapatan ng bawat isa magiging anak ng Diyos. Hindi po lahat ng tao anak ng Diyos. Which were born not of blood, nor of the will of flesh, nor of the will of man, but of God. Number 13 po yan, no? Sa Tagalog, ng mga pinanganak na hindi
ng dugo ni nakalooban, laman ng kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Ulitin ko lang po, no? Ng mga pinanganak, hindi ng dugo ni ng kalooban, ng laman na ni ng kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Ito po yung ano ko, kasi po maganda po yung Tagalog dito. Kahit malalim, talagang maintindihan mo Tagalog. Sabi na sa atin, halimbawa po, no, tayo po is ligtas na, no? Ligtas na tayo, pinanganak. Hindi ito kalooban ng tao pag tayo iligtas na. Hindi kalooban ng tao. Hindi din sa dugo, yung sabi ng ano dito, sa dyan. Anong Panginoon po ng ano dito, nagsasabi. Kalooban ng laman. Hindi daw kalooban ng dugo, hindi ng kalooban ng laman. Hindi ito sa ano, laman sa kalaya, dito sa ano, laman. Pandibutan, parang hindi dito sa sariling desisyon lang ng tao. Hindi ng kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Kalooban po ng Diyos ang kaligtasan. Halimbawa po, na-save tayo. Kalooban po ng Diyos yun, hindi yung desisyon lang ng tao. Po, no? Hindi po ng, sinungaling ko yung ano sa akin, nagsishare, hindi po totoo yung ligtas na ako. Totoo po yun. Sa Panginoon po yun. Yun po yung pinaka-requirements talaga, maligtas yung tao. Yung iba dyan, hindi na inano yung kaligtasan. Binabaliwala lang. Kung wala po ito, bakit naliligtas ba tayo? Hindi. Kung walang Panginoong Jesucristo. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory. The glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. At ang salita, sa Tagalog, at ang salita ay naging laman. Ibig sabihin niya dito, ang salita ay naging laman. Ibig sabihin niya, nagpakataong tao. Ang salita, si Jesucristo po ito. Bumaba sa lupa. Nagpakataong tao. Sinadya po talaga ng Panginoon yun. Na bumaba sa nagpakataong tao. Naging laman. Ito po yung ibig sabihin itong laman. Laman ng ano. Anong bagay dyan. Ibig sabihin ng sensitive po ito. Si Panginoong Jesucristo po yan. Naging laman. Naging pagkataong tao. At nanahan sa atin. Ay sa gitna natin. Yun po. Nanahan. Na ano sa atin dito sa pumunta sa lupa, no? Nanahan sa atin. Siya po ay nag-aari ko sa nanahan yung Tagalog. Parang nag-aari. At namasdan. Ibig sabihin namasdan. Naramdaman, no? Sa ano na bago. Namasdan namin ang kaniyang kaluhalatian. Ibig sabihin ng namasdan. Naramdaman niyang karian, no? Ang kaluhalatian, puno ng biyaya at katotohanan. Mga ano po yung mga dito. John bear witness of him and cried, saying, This was he of whom I speak. He that cometh after me is prepared before me, for he was before me. Tulad ng ano na sa sinasabi sa number 15. Si Juan ay, sa Tagalog, si Juan ay nagpatotoo sa kanya at sumisigaw. So dahil po ito sa ano ng Panginoon para po ni Juan, para po sa mga tao, may paliwanag, sumisigaw na si, halimbawa lang po kay Pastor, pinapaliwanag sa inyo, paulit-ulit. Di pa rin, yung iba, tigas pa rin ang ulo, di ba? Sumisigaw. Ganun din po si Juan, sumisigaw na dahil po para lang maintindihan ng kapwa natin mga mananampalataya. Ang salita ng Panginoon. Pero bakit yung iba hindi pa rin no? Kasi po nasakop po sila ng kadiliman.
Nasa kanila po yung sa utak na nila yung kadiliman. Habang nagsalita, halimbawa naman sila pastor, nagsalita dito. Makinig din tayo dahil po totoo po yun. Yung po na ni Juan. Ipapatotoo siya sa kanya at pinugutan niya ng ulo siya dahil pagpapatotoo sa kanya. Hindi huwag tayo matakot dahil ligtas na po tayo. At sumigaw. Sumigaw ko nga, oh, sumigaw. Na sinasabing, ito siya na dumating pagkatapos ko ay nangunguna bago pa man ako. Yun na sinabi niya. Totoo pa yun, dumating ko nga si Panginoon sa Kristo. Ito dapat, si Juan, maniwala na tayo dito dahil siya po si Iso Kristo. Talagang dumating din talaga si Iso Kristo. Napakatang tao. Sabi niya, oh, sumigaw na sinisabing, ito siya na dumarating pagkatapos ko ay nangunguna bago pa man ako. Yun ang sinabi ni Juan. Wala pa si Juan, nandiyan na si Iso Kristo. Kaya yun po pinatutunan, nagpatotoo po si Juan sa Panginoong Iso Kristo. Sapagkat siya inauna sa akin, no? Malinaw po dito. Mas nauna pang Panginoong Iso Kristo kay Juan. Pero hindi alam ni Juan na ano. Alam na ni Juan na dumating ang Panginoon kasi po alam na niya, nasaksihan po na ni Juan ng ano eh. Si Iso Kristo eh, na talagang siya darating eh. So, and of His fullness have all we received and grace of grace. Grace for grace, you know? At sa kanya, sa Tagalog, sa kanya, at sa kanyang kapunuan, tayong lahat ay nakatanggap at biyaya para sa biyaya. Halimbawa po na, no? Parang kaligtasan po rin ito eh. Kapunuan. Hindi sa kapunuan, punong-puno. Tayong lahat ay pagkatanggap ng biyaya para sa biyaya. Para mapuno tayo sa ng kaligtasan. Parang mabigay sa atin ng Diyos yung last na. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Number 7, sapagkat ang batas ay binigay sa pamamagitan ni Moses. Katapos, ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Nung batas na to, no, Panginoon, nandun pa po kay Moses pa po ng panahon to. Ang batas nandun po kay Moses, sinulat. Nung panahon na iyon, dumating sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Yun lang po. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pagpaliwanag pa ngayon. Medyo ito po na namin yung iba. Mga patawag, Panginoon. Natutunan ko pa ulit sa sunod na pitch yung Panginoon. Paayos ko na paayos, Panginoon. Mga ito. Paliwanag sa kanila. Naintindihan po nila yung sablay po yung aking nasabi. Ano man yun. Alam mo po, Panginoon, ito po nagabay sa akin at ano po yung mali ko. Ano po, naintindihan mo, Panginoon. Sa habita pong kids ko, Panginoon. Ingatan po yung bawat isa, Panginoon, sa ano pa itinito, Pastor. Ipipret sa ngayon, Panginoon. Ito pong magbigay sa kanya ng lakas, bigyan mo sa ng lakas, Panginoon. Mag-iingat sa aming nasasabi sa iyong salita. At manawaan namin, Panginoon. At manawaan ng bawat isang Panginoon. Nandito dito. Intindihan nila, Panginoon. Pati rin ako, Panginoon, na intindihan ko palalo yung mga salita ko, Panginoon. Yes. Walang po, Jesus name we pray. Amen.